Minsan, sa sobrang lungkot natin, di natin napapansin yung lungkot na nararamdaman ng mga taong mahalaga sa atin. Madalas, akala natin na kapag nakangiti yung mga tao sa paligid natin, ay masaya sila. Uy, ano bang ginagawa mo? Ba't nakatulala ka dyan? Wala lang to, gusto ko lang magmuni-muni. Ano bang iniisip mo? Ipahinga mo na yan. Malilit na tayo sa gig natin. Oo na, sige na. Pero pagkatapos nito, pwede bang sabahan mo ako? Saan? May gusto lang ako puntaan. Sige, ikaw bahala. Sana noon pa lang naramdaman ko nang may problema rin pala siya. Wow, buti naman dumating ka pa. Lumamig na yung pancit canton, on the way ka pa rin eh. Teka, ano ba natin gagawin? Kakain mo na ulit ba natin? Ba, syempre, kain muna tayo. Teka, nasa na ba si Vince? Kanina nandito lang yun. O siya, sige na. Pwede na kayong kumain. Ako na bahala maghanap sa kanya. Kung sino pa yung mahilig mga musta, sila pa pala yung may mga dinadalang problema. Kahit na lagi mo nakakasama ang isang tao, maaaring di mo lang alam na may problema pala itong tinatago. May mga tao sa paligid natin na tutulungan tayong hanapin ang sarili natin, kahit na sila mismo ang tunay na nawawala. Sa bawat biro at tawa, maaaring may lungkot na pala na nakatago sa kanilang mga mata. Uy pre, nag-chat ba sa inyo si Jace? Hindi kasi siya nagre-reply sa akin eh. Tingnan ko, pre. Sa'yo kaya? Ako pa nga rin kinikit eh. Hindi nag-reply. Nakakapagtaka yun, pre. Hindi naman yung pala absent eh. Baka tulog lang yun si Jace. Oo nga eh. Sige, punta ko na lang siguro sa kanila. Mga bisita.
name is Lauren May Bawalan, BSBA, Major in Operation Management, third year student. Jefferson Kurt Insyong, BSHM 24. My name is Angelica L. Carpio from Bachelor of Science in Criminology. Zoe Von Santillan from BSCS. Malulungkot na bagay, mga traumas na naranasan sa past or kahit naman sa present, mga naranasan. And yung mga pain na na-feel mo na parang hindi mo pa kayain na ma-recover. Stress, ganun. Pag narinig ko yung salitang depression, ang pumapasok sa isip ko is these are the problems. Kumbaga, ito yung mga unresolved problems na patong-patong. Okay? And nag-result sa depression kasi like parang hindi mo na alam yung root causes niya. Psychiatric daw. Kasi it's very hard to describe if it's going to be feelings kasi if you say depression, it's not just going to be sadness because sometimes you can still feel happy but you're actually depressed. Yes, nakaranas na ako and ginagawa ko para maaliw ako ay lumalabas ako kasama mga kaibigan ko. Hindi ako nag-stay sa bahay kasi kapag naiiwan ko parang pag ako lang mag-isa doon ko mas napipil yung depression. Kaya hanggat maaari kailangan may kasama ko lang. I think nakaranas na rin naman kasi syempre tao lang din tayo eh. And ang ginagawa ko kasi kapag na-stress ako, ang ginagawa ko is wala mo na akong pinapansin, wala mo na akong ginagawang ibang bagay hanggat hindi ako mentally stable, ganun. Kumbaga kapag nasa state pa ako ng pagiging stress ko, as in wala akong ginagawa, ganun. For me, siguro hindi. Kasi since masyado kasing yung depression eh. Like, siguro, masasabi mo lang depressed yung isang tao if may diagnosis na nangyari. Kasi we cannot say naman agad na, kunwari, sobrang lungkot ko lang today, sobrang nalow moral ako, ibig sabihin depressed na ako. So, parang hindi kasi siya ganun lang kadaling i-identify. I can't say na naranasan ko na. I feel like I have, pero it was undiagnosed, so I can't say for sure. But for me personally, what I did then is it took years actually to get into that, and it's very hard considering na I was a minor, and it's hard to get help when you don't have adults around that are very inclined to mental health, and you have to search for that yourself. And then pag pupunta ka sa professional, they're going to lead you to a PIDSA, which requires the help of an older guardian. So what I did is actually just I sought help by myself, and I read technically on the illness and then what I can do about it. And actually it was very hard kasi it's very hard to find the motivation when you're depressed, but eventually if you just keep doing that, you keep being consistent about it, you'll eventually find something that will work for you. Yun nga, pain. Family. Sa family din, like mga broken family. Kasi isa rin yun sa factor bakit ako nade-depress. Dahil nga sa family, tapos sa environment, syempre hindi mo naman mapipilan yung say na ibang tao kahit nakaka-depress. Marami siyang maaari siyang pwedeng maging kasi mga problems, ganun, pressure sa buhay, mga ganyan. Sa magiging mga bagay na maging sanhi ng depression, siguro first is family problem, since dun ka talaga naka-surround or pwede rin naman yung peer pressure. Yeah. A lot of things actually, but mostly I think in social and mental pressure. So yeah, mostly pressure. So pag pressured kang maging ganto, maging ganyan, and you don't have a good support system, there's always just tons of pressure and no support at all. You always feel alone, and you can't even vent it out. Like your environment does not allow for emotional expression. Then I think that's one of the causes. Lagi lang tatagan yung sa mental health, like tatagan lang talaga. Kasi kapag nagpadala tayo sa depression, it's either mawala tayo sa mundong to or parang ang pangit lang ng life natin if mag-stuck tayo sa pagiging depressed. Kaya mas maganda if nafe-feel mo na nade-depress ka, lumabas ka at magpakasaya. Yun ba? Para sa akin kasi, para maiwasan natin or para malabanan natin yung depression, kailangan mo talaga magkaroon ng change of mind eh. Kailangan mo magkaroon ng change of perspective sa mga bagay-bagay. So para maiwasan natin or kahit papaano maiwasan natin yung depression natin sa buhay natin, siguro magkaroon tayo ng change of perspective sa mga bagay-bagay. Kumbaga, kahit gaano kahirap yung mga problems natin sa buhay,
dapat i-view natin siya as a positive way. So kung may mga challenges man tayo sa buhay, i-take natin siya as room for improvement imbis na parang i-down natin yung sarili natin. Yun lang. May papayo ko sa mga kabataan na nakakaranas ng depression is lagi nilang tatandaan na nothing is permanent in this world, which is change is constant. Kumbaga, hindi naman habang buhay is nandyan ka at hindi mo rin naman hahayaan na habang buhay is nandyan ka lang. So, if mas okay talaga na meron kang someone na mapagsasabihan mo or mabivent outan mo ng mga problem mo sa life. Kasi hindi naman like need natin ng advice. Sometimes yung person lang na makikinig sa atin is malaking tulong na yan. I'd say just hold on there at try to think rationally, because I'm pretty sure na if I say na you can do it, you just have to do it, ganyan, and like try to give an emotional speech, they won't believe that. Hindi, because it will not work, and medyo nandun na kasi sila sa point of giving up, diba? So I'd say think rationally and think logically. Try to stay as present as you can until you can find what works for you and yun, what's going to make it feel better eventually, because it's cliche but it will get better.